Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin ang energies for you ngayong full moon in Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. Ayan. So, mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong ascendant or rising sign. Although, pwede rin naman to mag-resonate sa inyong sun or moon sign. Again, general reading, just take what resonates. If you're interested sa private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay. Let's see. Full moon in Capricorn for Virgo. So for you, Virgo, itong full moon is happening in your 5th house of your creativity, your children, and your dating. So ang full moon kasi is about releasing the old, letting go of the things that are no longer serving you. This is also being open sa mga pagbabago. Ayan. And bringing in structure sa buhay mo. So, some of you, maaring meron kayong ila-let go na mga bad habits pagdating sa inyong pakikipag-date. Kung yung iba sa inyo, mahilig kayong mang-ghost, hindi na kayo mang-ghost ngayon. Or iiwas na kayo sa mga short time relationships. Anong tawag doon? Yung mga short term. Short time. Short-term relationships. Yung parang mas gusto nyo mas meaningful yung relationships ninyo. Or yung kung kayo makikipag-date sa iba. And then also, maaring meron kayo matatapos na creative project, no? Project nyo sa work, sa business ninyo, or personal project na finally natapos nyo na after so many years or so many months. Yung iba naman, this can be related sa achievement ng inyong anak, no? Kung meron na kayong anak. Maaring merong graduate ngayon or merong na-achieve yung anak mo na project rin, just like you. And also, kung yung iba kung nagkaroon kayo ng misunderstanding with your children, maaring meron kayong aayusin or ipapatch na relationship. So, meron tong positive aspect sa inyong first house. Si Mars kasi ay nandyan sa inyong first house. So, si Mars is a planet of action. This is initiation, leadership. So, maaring ikaw mismo sa sarili mo, meron kang realization ng mga bagay na dapat mo na ring baguhin sa buhay mo or sa iyong sa iyong sarili. Paano ba yon? Yung iyong perspective sa buhay, the way kung paano ka humarap sa ibang tao, maaring mas magiging aayusin mo rin yung yung physical self mo. Pwedeng you will practice self-love, self-care, ganyan. May mga gagawin kang projects that will improve your physical self. Pwedeng may kinalaman to sa inyong sa inyong kalusugan, yes. Or mga yung mga old and bad habits ninyo, lalo na sa health ninyo, yun ay nililet go nyo na. Oo. To become stronger than ever. Mas makukondisyon mo rin yung sarili mo na mag-take initiative na sa iba pa mo pang goals, yung mga bagay na kailangan mong tapusin, yung mga nakapending na trabaho. Ayan. Gagawin mo na. I-work out mo na. Let's see. What else? What's the energy sa 5th house for Virgo? The World.
Ayan, cooperation, working with others din. Maaring meron kang kailangang tapusin na project na may kasama mo ang ibang tao rito. So, the world is about achieving something. So, maaring, yeah, meron kang creative project na ma-achieve. Kung sa relationship naman, no, dating, kung kayo ay long distance relationship ng partner mo, maaring meron kayong magiging agreement, no, kasunduan para ayusin ang inyong relasyon kung kayo ay nagkakaroon ng challenging situation dyan. What is the energy ng 11th house? Oh, Ace of Cups. I also see new friends. Maaring may mga bago kang makikilalang friends, group, magiging parte ka ng isang grupo, or pwedeng Facebook group, or sa community ninyo. I also see someone na hihingi ng tawad sa inyo. Kasi na-realize niya yung kanyang nagawang mali. And I think naman, this is also the time na, to patch things up kung meron ka naging problema sa isa sa kaibigan mo. So, you will patch things up. Aayusin nyo na ang inyong issue. What is the energy ng first house? Oh, wow! Talagang action na action kayo ngayon, Virgo. With the Chariot and the High Priestess, I see you na moving in silence. So, kumbaga, tahimik ka lang na tinatrabaho mo or ginagawa mo yung plano mo. And ito yung tipong well-calculated plans mo talaga to or risks, no? So, yung iba sa inyo, tipong pwedeng lilipat kayo ng bahay or lilipat kayo ng work. Pero sa sarili ninyo lang yon, no? Hindi nyo na ipagsasabi pa sa iba yung mga plano nyo. And this is going to be more successful for you. Tsaka mas magiging active ka talaga. Oo. During this time. Let's see what else. Believe in the impossible. Blue moon. Wow. So, malakas ang iyong confidence sa iyong mga minamanifest. Alam mo na imposible man sa ibang tao, pero sa'yo posible. You're going to work through your feelings. Ayan. So, this is regulation. Nire-regulate mo yung feelings mo. Maaring, yun nga, hindi ka basta magpapadalos-dalos. Pag-iisipan mo muna yung mga actions na gagawin mo. Ganun naman talaga. Kaya lang may times kasi na parang yung may minamadali tayo or na-excite tayo sa maraming bagay. So, mas mare-regulate mo yung emotions mo ngayon. Kasi Capricorn is the sign of structure. So, ruled by Saturn yan. And moon is emotion. So, structured yung emotions. Kumbaga, mas disiplinado ka. So, yung disiplina mo na yan, magagamit mo yan sa pag-i-improve ng iyong sarili. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.